Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2551 dalawang bagay. Humakbang si Bikung Chan at biglang pinunit ang lahat ng damit ni Feng Qinglan. Kaagad pilit niyang hinawakan ang bibig ni Feng Qinglan at nagbuhos ng isang bote ng likido dito. Ang mga meridian ni Feng Qinglan ay naharang sa oras na ito, at hindi niya mapigilan, at siya ay nahihiya at nagalit. Ikaw! Ah! Si Feng Qinglan ay sumigaw ng ilang salita, at nalaman na hindi siya makapagsalita, siya ay naging pipi. Humajijek ang candlelight at sinabing, Elder Feng, ang ganda mo talaga. Tungkol naman sa gamot na ito, papakainin ka ni Channer ng isang bote araw-araw, para maging masunurin ka. Maghintay ka rito ng ilang araw, ang aking mga kasambahay ay gamit ang paraan na itinuro ko, hayaan kang makaranas ng kaunting saya. Kapag dinala ko ang Dengzi na binanggit mo, siguradong tatakbo siya para iligtas ka kapag nakita kanyang ganito. Sa oras na iyon, kailangan ko lang sa tabi mo, patay ang makina, at sabay kayong aakyat sa langit. Nagpumiglas si Feng Qinglan, mukhang galit, ngunit walang resulta. Ang paglilinang ng kandila ay mas malakas kaysa sa kanya, at ang kanyang paggamit ng parmasya ay napakataas. Ang lahat ng mga gamot ay ginagamit ng tama, na perpektong pumipigil sa kanya. Sa susunod na mga araw, inisip ni Feng Qinglan na siya ay pahihirapan ng malupit, ngunit ayaw niya, hindi iyon ang iniisip niya. Darating si Bikung Chan sa tamang oras para bigyan siya ng gamot para hindi siya makatakas. Magkakaroon din ng ilang grupo ng iba't ibang kasambahay na tatakbo sa selda na ito at gagawa ng mga bagay na nakakapagpasakit kay Feng Qinglan. Mula araw hanggang gabi, nag-iinit ang buong katawan ni Feng Qinglan at nababaliw. Mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, siya ay pinag-aralan ng lahat, at pagkatapos pumunta sa larangan ng digmaan, siya ay nagdala ng kaunting karakter ng isang sundalo, at siya ay pambihirang tuwid at pidgel. Para sa mga bagay na ito, napaka-konserbatibo ni Feng Qinglan. Ang mga katulong na ito na ipinadala ng Candlelight, na may lahat ng uri ng matapang at nobela ng mga pamamaraan, ay ginawa kay Feng Qinglan na gustong hamukay sa mga bitik sa lupa at hindi man lang maglakas loob na tingnan ito. Ang mas nakakatakot ay nananatili pa rin sila kay Feng Qinglan paminsan-minsan, na ginagawang tila isinama siya dito. Noong una ay naisipan niyang tumakas, ngunit araw at gabi, patuloy na pumapasok ang boses sa kanyang pandinig, at hindi man lang niya nagawang iwasan, kaya lang nakilala niya ito. Alam niyang gusto siyang pahirapan ng Candlelight at pabagsakin siya. Sa kasong ito, mayabang din si Feng Qinglan, sinusuportahan niya ang kanyang sarili, at hinding-hindi siya magiging bias sa mga bagay na ito. Kaya lang, pagkatapos ng ilang sunod-sunod na araw, nakaramdam ng kaunting manhid si Feng Qinglan. Medyo nabalisa siya nang makitang hindi siya masyadong nahihiya. Ito. Tila nabuksan ang isang pinto sa isang bagong mundo, at hindi niya akalain na ang isang babae ay maaaring maging ganoon pa rin. Sa araw na ito, pagkatapos ng pagpapakain ni Bikung Chan ng gamot, hindi siya nagpakita. Anong maid? Nakita ko si Bikung Chan sa kuweba, pinalamutian ng ilang kakaibang bulaklak at halaman, at pagkatapos ay ginamit ang dugo ng ilang halimaw upang gumuhit ng ilang rundoon. Ang kuweba ay mukhang nakakatakot na kulay, at naglabas ng lahat ng uri ng kakaibang halimuyak. Matapos harapin ang mga bagay na ito, diretsyong umalis si Bikung Chan. Pakiramdam ni Feng Qinglan ay may mali, at nang siya ay hindi mapalagay, bigla niyang narinig ang boses ni Ye Fan sa labas ng kuweba. Nasaan ang mga tao mula sa Obsidian Legion? Natagpuan ni Ye Fan na tila mayroon lamang Feng Qinglan sa kuwebang ito. Hindi ko alam, pansamantala bang umalis ang mga katulong. Blanca ang tingin ni Zhu Guang. Si Ye Fan ay walang pakialam, gayunpaman, walang sinuman ang pinakamahusay, nag-aalala lamang siya sa hangin at simoy ng hangin sa loob, at kung anong uri ng pagpapahirap ang kanyang dadanasan sa mga araw na ito. Pagkapasok niya sa kuweba, nakita niya si Feng Qinglan sa kanyang harapan, na walang hibla sa buong katawan, at ang kanyang mga kamay at paa ay nakapusos. Direktor Feng. Nang makita ni Ye Fan ang eksenang ito, lumubog ang kanyang puso. Ililigtas na sana niya ito, ngunit napatigil siya sa pagsindi ng kandila. Guru. Mag-ingat, walang mga bantay dito, ngunit may mga kakaibang bagay sa lahat ng dako. Ang mga bulaklak at rune na ito ay hindi garantisadong maging bitag. Kahit na ang Master ay makapangyarihan, ang Obsidian Legion ay mayroon ding mga pambihirang tao. Kaso si Master nagkamali, pero may malaking nangyari, Candlelight said. Bagamat nababalisa si Ye Fan, hindi talaga siya nang ahas na maging masyadong walang ingat, kung gayon, ano ang masasabi mo? Naglabas ang Candlelight ng isang bote, na siyang orihinal na Red Dust Tribulation, Guro, itong lingkod, iligtas mo si General Feng. Ang gamot na ito ay isang bihirang espiritu sa sinaunang dagat. Ito ay gawa sa damo na tinipon at binuo, at maaari itong labanan ang maraming lason. Kung inumin ito ng mga alipin at pagkatapos ay pumasok, ito ay mas ligtas. Inilagay ng liwanag ng kandila ang gamot sa kanyang bibig, huminga ng malalim, at tumingin kay Ye Fan na may malambot na mga mata. Guro, kung ang alipin at katulong ay may 3 lakas at 2 kahinaan, mangyaring huwag mo akong kalimutan. Sumimangot si Ye Fan at direktang hinawakan ito.
Pagkatapos inumin ang bote ng gamot, mas mabuting pumunta ako, ayos lang ako. Nakita ni Feng Qinglan na kinuha ni Ye Fan ang bote ng gamot ng mag-isa at gustong inumin ito, pilit na pinipigilan ito. Hindi rin niya alintana ang pagiging hubot-hubad, nahihirapan sa kanyang katawan, ngunit hindi makagawa ng ingay, sa sobrang pagkabalisa ay 2 linya ng malinaw na luha ang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ngumiti si Ye Fan nang may katiyakan, Creator Feng, sandali, nandito ako para iligtas ka. Matapos inumin ang Gay Uma, dumiretso siya sa kuweba. Natagpuan ni Ye Fan na tila walang panganib, kaya naglabas siya ng kaunting sword intent, at tumpak na pinutol ang mga tanikala ng mga kamay at paa ni Feng Qinglan. Si Feng Qinglan ay nagmamadaling pumiglas at niyakap ng mahigpit si Ye Fan, at niyakap pa rin niya ng mahigpit ang ulo ni Ye Fan gamit ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, medyo natigilan si Ye Fan, tutal walang suot na damit si Feng Qinglan. Ibinaling ni Feng Qinglan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang liwanag ng kandila na unti-unting lumalapit ng may matinding pagbabantay. Napangiti ang liwanag ng kandila, Elder Feng, hindi ko inaasahan na matapang ka. Namumula din si Ye Fan sa oras na ito. Mula sa mga bisig ni Feng Qinglan, itinaas niya ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, Direktor Feng, hindi mo ba ako labis na napupuot? Kahit na gusto mo akong pasalamatan, hindi mo kailangang maging masyadong mainit. Bahagyang nagulat si Feng Qinglan, bigla niyang napagtanto na may mali. Nang makita ang candlelight na commandant sa kanya, sa wakas ay natanto ni Feng Qinglan na siya ay nalinlang. Tumingin siya kay Ye Fan, na nakangiti, at sa ilaw ng kandila na may inosenteng mukha. Iniisip ang lahat ng mga bagay na nakatagpo niya sa mga araw na ito, ang hangin ay malinaw at ang mga luha ay parang ulan. Elder Feng, bakit ka umiiyak? Nagkunwaring walang alam si Zhuguang, at humakbang pasulong upang aliwin siya. Ngunit direktang sinampal ni Feng Qinglan ang kanyang mukha at sinampal ang candlelight sa kanyang mukha. Elder Feng, kasalanan ko, hindi kita dapat iniwan, sa mga araw na ito, lahat ng pagdurusa mo ay dulot ko, sinisisi ni Zhuguang ang sarili. Naisip din ni Ye Fan na si Feng Qinglan ay galit at malungkot dahil ang kanyang kainosentehan ay nadungisan ng mga taong iyon. Kahit galit na galit din siya sa puso niya, mas nakaramdam siya ng distress sa babaeng ito, kung tutuusin, hindi rin naman niya kasalanan. Niyakap ni Ye Fan si Feng Qinglan ng buong lakas, at anuman ang kanyang pagpupumiglas, malalim niyang sinabi, pasensya na, kasalanan ko. Kung ako ay naging mas mapagpasyahan, hinarap ang aking nararamdaman para sa iyo, at nanatili ka sa aking tabi, hindi sana kita binaygo. Nakatagpo ka ng ganitong bagay. Huwag kang mag-alala, maging ano ka man, mananagot ako sa iyo. I will try my best para makabawi sa hinaing na dinanas mo ngayon. Nanginginig at nanigas si Feng Qinglan. Sa katunayan, ang naisip niya at ang naisip ni Ye Fan ay ganap na magkaibang mga bagay. Gayunpaman, ang mga salita ng lalaki ay naging dahilan upang hindi na makapagpigil si Feng Qinglan, at lalo pang umiyak. Tila ang lahat ng uri ng mga hinaing mula sa napakaraming araw ay sumiklab sa sandaling ito, ngunit ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na init at matamis. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ye Fan si Feng Qinglan na umiyak ng husto, at niyakap siya ng mas mahigpit. Sa totoo lang, ang kanyang nararamdaman para kay Feng Qinglan ay dapat na mas gusto pa rin kaysa sa pag-ibig, at hindi siya dapat kasing lalim ng kanyang nararamdaman para sa ibang babae. Gayunpaman, nagmamalasakit sa babaeng ito. Bukod dito, pagkatapos maranasan ang insidenteng ito, alam din ni Ye Fan na matagal na niyang itinuring si Feng Qinglan bilang kanyang pagbabawal. Kaya naman, ayaw na niyang tumakas sa relasyong ito. Nakangiti ang kandila sa gilid, at habang umaatres, sinabi niya, Guru, magbabantay ang mga alipin sa labas, maaari mong aliwin si Elder Lifeng. Kabanata 2552 Mahabang Karanasan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminahon si Feng Qinglan, at nawala ang epekto ng gamot, at sa wakas ay nakapagsalita na siya ng normal. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa mga bisig ng isang lalaki, at wala siyang suot sa kanyang katawan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng isang USA. Ngunit sa hindi maipaliwanag, hindi siya nakaramdam ng sobrang hiya, ngunit naramdaman niya na parang wala lang. Pagkatapos ng lahat, sa mga araw na ito, siya ay talagang, pagbukas ng mata, at ang karaniwang balat sa balat na relasyon ay nagparamdam sa kanya. Ikaw, sinabi mo ngayon na ikaw ang mananagot sa kung ano ang magiging ako, totoo ba iyon? Tanong ni Feng Qinglan. Tumango si Ye Fan, syempre, wala akong ibang pakinabang, ngunit talagang gagawin ko ang ipinangako ko sa aking babae. Sino ang babae mo? Bakit, gusto mo pa bang tumakas? Alam ng buong mundo na si Feng Qinglan ang pinili ko, ang babaeng gustong magpasa ng angkan para sa akin, tumawa si Ye Fan. Narinig ni Feng Qinglan ang pagbagso ng init sa kanyang katawan, at agad itong pinagpantasya. Pero dali-dali siyang umiling muli, hindi, bakit niya naiisip ang mga magugulong bagay na iyon? Masyadong walang hiya. Huwag magsalita ng walang kaparirikon, at ayos lang ako, huwag mong suruan ang aking kainosentehan. Niyakap ni Feng Qinglan ang sarili at hindi itinaling ang kanyang ulo. Natigilan si Ye Fan saglit, ano ang nangyari kay Feng Qinglan?
Bakas sa kanyang ekspresyon at tono ng boses ang kaakit-akit at kaakit-akit na hitsura ng isang babae. Tulad ng isang nakapirming snow lotus, ang layer ng yelo ay natutunaw, na nagpapakita ng kagandahan nito, na partikular na nakakaantig. Nasabi ko na ang lahat, wala akong pakialam, nakangiting sabi ni Yefan, palagi siyang nagpapanggap na malinaw at ayaw aminin, kailangan mong pag-isipan ito, hindi mo kasalanan. Wala naman daw akong nadungisan. Sa mga panahon ngayon puro babae. Nandidiri sa akin ang kandilang iyon. Umaasa ka lang ba na nahawakan ako ng mabahong lalaki? Galit na sabi ni Feng Qinglan. Natarante si Yefan, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Agad na nag-aalalang nagtanong si Feng Qinglan, ano ang nainom mo ngayon, mayroon bang anumang discomfort? Huminga ng malalim si Yefan at hinaplos ang kanyang noo, Lanlan, stroke tayo, anong problema? Ang sanhi at bunga. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Yefan sa kuweba kasama si Feng Qinglan. Mula sa singsing, casual na natagpuan ni Yefan ang mga damit ni Xu Lingshan at isinuot ito para kay Feng Qinglan. Ang dalawa sa kanila ay nakasuot ng magkatulad na estilo at figure, kaya bagay sila. Nang makita ang inosenteng ekspresyon ni Zhuguang, nakatayo doon ng malungkot, talagang hindi alam ni Yefan kung ano ang sasabihin tungkol sa kanya. Itong engkanto, matatapos na ang buong mundo, may puso pa siyang maglaro ng ganitong klaseng laro. Guro, nais lamang ng alipin na ang Panginoon at si Elder Feng ay hindi magsisisi. Kung gusto ng Panginoon na parusahan, mangyaring parusahan ang alipin. Direktang lumuhad ang kandila. Nang naisip ni Feng Qinglan na malinlang siya ng gusto, at nanunood ng iba't ibang mga pagtatanghal sa mga araw na ito, hindi siya nagalit. Diretso siyang umakyat, hinawakan ang kwelyo ng candlelight, at sinampal ng 2 beses ang mukha, dahilan para mamula ang maputlang mukha nito. Elder Feng, hampasin mo ako, sobra na ang ginawa ko, tumingin sa kanya ang candlelight na may luha sa kanyang mga mata. Itinaas ni Feng Qinglan ang kanyang kamay at magpapatuloy na sana sa pakikipaglaban, ngunit pinigilan ni Yefan. Itigil ang pakikipaglaban, sabi ni Yefan. Hindi nasisiyahang sinabi ni Feng Qinglan, nagsinungaling siya sa akin, at nagsinungaling ka sa amin, nakikipaglaro sa amin. Ilang beses ko siyang binugbog pagkatapos akong makulong ng maraming araw. Anyway, hiniling niya sa akin na bugbugin siya. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, ikaw alam mo rin ba na hiniling niya sa iyo na talunin mo siya? Itong babaeng ito, sana matalo mo siya ng husto, kung gaano ka kabangga sa kanya, mas magiging kapanapanabik siya, huwag mong tingnan ang mukha niyang naagrabyado, masaya siya. Saglit na natigilan si Feng Qinglan, at pagkatapos ay maingat na nilingon ang ekspresyon ng candlelight, talagang may bakas ng saya at kasiyahang nakatago sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Feng Qinglan na kiligin, at mabilis na binitawan ang liwanag ng kandila, ikaw, ang perwisyo ka. Nakakainis, guro, na sabihin ang aliping katulong na iyon. Kinagat ng kandila ang kanyang mapupulang labi. Ngumisi si Yefan, gusto mong parusahan kita ng maayos, ngunit hindi kita paparusahan. Para sa isang babaeng tulad mo, patayin ka, o bugbugin at pag-alitan ka, kalokohan ang lahat. Guro, papatayin mo ako, mas mabuting patayin mo ako ng 1,000 espada. Isang nasasabik na liwanag ng bituin ang kumislap sa mga mata ni Candlelight, kung ang mundong ito ay nakatakdang wasakin, kung gayon ang babae ay mas gugustuhin na patayin ng amo. Si Feng Qinglan ay natakot. Napaatras siya ng ilang hakbang at nakita niya na ang mukha ng Candlelight, na malinaw na katangi tangi at advanced, ay nagpakita ng isang masamang ekspresyon, siya ay natakot. Hindi alam ni Yefan kung tatawa ba siya o iiyak, sindi ng kandila, halos tapos na, tinakot mo si Lanlan. Itinuwid ni Zhuguang ang kwelyo ng kanyang damit, inihagis ang isang hibla ng asul na seda sa likod ng kanyang ulo, at bumalik sa kanyang marangal at kaakit-akit na anyo. Hindi naman, sa tuwing nakikita ko ang isang seryoso at malamig na kagandahan bilang si Elder Feng, ang mga alipin ay labis na nasasabik. Ngunit ang Panginoon ay tinatawag na Lanlan, bakit hindi ka gumawa ng mga bagay sa kuweba? Ang ganda ng atmosphere. Trabaho mo yan. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at tinusok ng malakas ang noo ng candlelight, direktang tinusok ang babae sa pagsuray-suray. Saglit na nasasabik ang kandila, hinawakan ang kanyang noo, at binigyan ng mapanuksong tingin ang lalaki. Huwag kang ang magulo, tama ba ginawa ko sa iyo dati? Tanong ni Yefan. Bahagyang huminahon ang liwanag ng kandila, ngumiti at tumango at sinabing, ayon sa mga tagubili ng master, ang ilang impormasyon tungkol kay Emperor Qiu ay nakolekta mula sa mga kuta ng Washu sect sa iba't ibang lugar. Tinanong ko rin ang ilang eksperto na dalubhasa sa buhay ni Emperor Qiu. Mga iskolar ng Julie, ang ilan sa kanilang mga pananaw ay tila katulad ng pahayag ng master. Sabi ng Candlelight, at inabot ang isang space bag kay Yefan. Nandito na ang lahat. Oo, kinuha ni Yefan ang bag at nakangiting sinabi, mahirap ang trabaho. Bakas sa mukha ni Candlelight ang pagkadismaya. Sumimangot si Yefan, at direktang sinipa ang tiyan ng babae, sinipa ang ilaw ng kandila sa bundok. Basura. Napakatagal bago magawa ang maliit na bagay. Ang mga mata ng kandila ay nagpakita ng isang dampi ng kasiyahan, umuubo, lumuhad at nagsabi, alam ng alipin na mali ito.
Manatili ka sa labas ng lungsod, ayaw kitang makita sa lungsod. Tulad ng iniutos. Umiling si Ye Fan, hinayla si Feng Qinlan na may pagtataka sa mukha, at tumayo at bumalik sa City of Innocence. Hoy, ang babaeng ito ay naging seryoso kamakailan. Ang pakikipag-usap sa kanya ng maayos ay parang may utang sa kanya. Kailangan mo siyang bugbugin at pag-alitan. Walang imak na umiling si Ye Fan. Si Feng Qinlan ay may mahabang karanasan, kaya hinaplos niya ang kanyang puso sa gulat. Ang kanyang nakita at narinig nitong mga nakaraang araw ay nagparamdam sa kanya na siya ay nabuhay ng walang kabuluhan sa nakalipas na ilang dekada. Hinayaan mong magsindi ang kandila, tingnan ang demonyong Diyos na si Chiyo. May mahalagang kaugnayan ba si Chiyo sa malaking kalamidad na ito? Curious na tanong ni Feng Qinlan nang gumaling siya. Ngumuso si Ye Fan, at maikling ipinaliwanag ang plano ng kaligtasan na naisip ng etheric civilization na nakita niya noon sa Arca. Sa pamamagitan ng kanilang sariling mga hinuha, parehong naisip ni Ji Xuanyuan at Chiyo kung paano ililigtas ang mundo, na humantong sa ilang nakalilitong mga alamat at pinag-usapan ito. Sa katunayan, nang bumalik siya sa Dasheng, hiniling niya sa Candlelight na gawin ito, ngunit natagalan ito, at hindi niya ito minamadali. Si Chiyo ay halos lahat ng Demon Kings kay Quan Hong Huang, ngunit si Julie lang ang nag-iingat ng maraming impormasyon tungkol sa kanya. Kaya gusto mong humanap ng paraan para maiwasan ang pagkawasak ng Great Desolation sa pamamagitan ng ilang talaan ng buhay ni Chiyo. Natigilan si Feng Qinlan. Kabanata 2553 ang sinaunang tala-arawan. Actually, hindi ako sigurado kung nakaisip si Chiyo ng isang partikular na plano. Ngunit sa palagay ko ang pinakamalaking problema sa baha na ito ay hindi ang Obsidian Army ni Ye Xuanguang. Kahit walang obsidian, may mga white, red, at green shining stones. Kung ang prehistoric na mundo ay lalamunan ng maaga o huli, walang pagbabago sa wakas kung wala si Ye Xuanguang. Karamihan sa mga tao ay nakatuon na ngayon sa Obsidian Legion, kung paano mabuhay sa huli. Ngunit sa tingin ko, hanggat may oras pa, ang una nating isaalang-alang ay dapat palaging kung paano pigilan ang mundo mula sa pagkawasak. Kahit na napakaliit ng probabilidad, ngunit, ang posibilidad na talunin si Ye Xuanguang ay napakaliit din, lalo pa ang pagkatalo sa kanya, ano ang silbi ng hindi pagligtas sa mundo. Maaari ko ring gawin ito ngayon, dalhin ang iyong mga mahal sa buhay upang samilong sa Ye Xuanguang, o kumuha ng isang arka, at maaari kang tumakas, tama ba? Nagkibit-balikat si Ye Fan at ngumiti kay Chao Feng Qinlan, syempre, talagang isasama kita. At kay Sister Xiao, naglakas loob ka pa ring gumawa ng ideya ni Susu. Tinitigan ni Feng Qinlan ang lalaki na may magagandang mata, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay labis na nagseselos, at tila hindi ito ang oras para pakialaman ito. She cleared her throat, ayokong iligtas mo ako, lalaban ako hanggang sa huling sandali kasama ang mga kamag-anak ng pamilya Feng. Walang magawang ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, akala ko marami sa inyo ang hindi papayag na tumakas ng ganito, lalo na yung mga nasa larangan ng digmaan at isinantabi ang buhay at kamatayan, paano ka magiging gaaman sa buhay dahil sa katapusan ng mundo? Mamatay. Mabutit alam mo, pagmamalaki ni Feng Qinlan. Pagkaraan ng ilang sandali na tahimik na sinulyapan ni Feng Qinlan ang lalaki, at mahinang sinabi, hindi ko nakita, medyo kalmado ka sa isip. Panahon na para sa ganitong uri ng kaguluhan sa mundo. Isaalang-alang si Ye Xuanguang bilang isang kalaban. Haha, sa mga mata ni Ye Xuanguang, hindi ako itinuring na kalaban niya, wala talaga akong magagawa sa kanya. Gayunpaman, hindi ko siya tinuring na isang kalaban na dapat talunin. Bagamat inaasam ko ang pinakamataas na kapangyarihan, hindi ito ang pinakadakilang hangarin ko. Hanggat kaya kong protektahan ang mga tao at mga bagay na pinapahalagahan ko, sapat na, at matatanggap ko na hindi ko matatalo si Ye Xuanguang, sabi ni Ye Fan. Matalim na tiningnan ni Feng Qinlan ang lalaki, at sa higit pang pakikipag-ugnayan, kailangan niyang aminin, makakarating ang lalaking ito sa kung nasaan siya ngayon, tiyak na hindi lang umaasa sa espada sa kanyang kamay. Bagamat maraming pagkukulang ang lalaking ito, napakalinaw ng ulo pagdating sa tama at mali. Kung kailangan mo ng anumang tulong mula sa akin, maaari mo akong kontakan. Sabi ni Feng Qinlan. Isang mababang boses. Nang matapos siyang magsalita, agad na dumpensa ang babae, huwag mo akong intindihin, bagamat hindi masyadong maganda ang cultivation base ko, gagawin ko ang lahat para sa kapakanan ng pamilya Shenlang. Nagbiro si Ye Fan said, Shenlang bloodline, kung ang kaharian ng dalawa ay magkatulad, tila kung ang yin at yang ay magkasundo, magkakaroon ng hindi inaasahang epekto. Pinandilatan ni Feng Qinlan ang lalaki, huwag kang lumapit. Paano magkakaroon ng mga shortcut patungo sa advanced na bloodline ng dragon? Kahit na may ilang mga benepisyo, imposibleng atakihin si Qinglong gamit ang ganitong uri ng bagay. Masayang tumawa si Ye Fan. Biruin mo, huwag kang magalit, Lanlan. Tinalikuran ni Feng Qinlan ang kanyang ulo, hindi na pinapansin. Yung lalaki, nakasimangot ang kilay, namumula ang mukha, nag-iisip. Sa palasyo ng City of Innocence, may pinag-uusapan si Chu Yunyao kay Su Qingzhou at iba pang kababaihan. May dapat bang ikatuwa? Ang ganda ng atmosphere. Pumasok si Ye Fan.
Ang klinikal na pagsubok ng bakunang sinaliksik ni Yun Yao ay matagumpay. Malapit na itong ilagay sa mass production, sabi ni Su Qingzhou. Nagulat si Ye Fan, ito ba ang uri ng genetic vaccine na may iwasang matarget ng masasamang espiritu? Tumango si Chu Yun-Yao. Sa pag-asa sa pagkakaiba ng oras na ibinigay ng malaking pormasayo na ito, nagmadali ako sa schedule at hiniling kay Benjamin na magbigay ng ilang mga sundalo sa harapan ng Odin Empire. Pagkatapos ng iniksyon, hindi nagkusa ang masamang espiritu na salakayin sila. Paano ang katawan? Ang buhok ay naging kulay ube. Sa ngayon, walang nakitang side effect, at ang buhok ay hindi naging purple. Ang purple change ay isa lamang espesyal na mutation. Hindi lahat ay magkakaroon ng kulay ng buhok dahil sa immune gene ng kapangyarihan ng kaguluhan, sabi ni Chu Yun-Yao. Plano naming samantalahin ang pulong ng alyansa na gaganapin sa loob ng 2 araw, at opisyal na hayaan ang lahat ng mga prehistoric na lugar na itaguyod ito. Hayaan ang lahat na mabakunahan hanggat maaari, para kahit lamunin ng kaguluhan, at least ang mga tao ay hindi dahil sa mga masasamang espiritu na lumalabas. Masyadong maraming namatay, sabi ni Feng Yaoying. Ngumiti si Ye Fan at tumango, ito ay talagang mahalaga, pagkatapos ay imas-produce ito sa lalong madaling panahon, ito ang unang prioridad sa ngayon. Si Su Qingzhou ay tumingin sa lalaki na may pagdududa, asawa, bakit pakiramdam ko ay mayroon ka rin? Masayang kaganapan, mukhang nasa mabuting kalagayan ka. Umiling si Ye Fan ng may kasalanan, wala lang, lumabas lang ako para mamasyal, kaya mas madali. Talaga. Ngumiti si Ye Fan, kumaway sa mga babae, bumalik sa kanyang lugar ng pagsasanay, at nagsimulang tumingin sa maraming impormasyon ng Chiyu. Nang makita ng mga babae na nagtatago ang lalaki sa bahay at nagbabasa ng libro bago pa manalalapit ang gyera, medyo natarante ito, ngunit hindi na sila nagtanong pa. Pagkatapos ng lahat, tiyak na alam ni Ye Fan ang kanyang ginagawa. Matapos suriin ang maraming impormasyon, nagkaroon si Ye Fan ng mas mahusay na pag-unawa sa buhay ni Chiyu. Nalaman niya na, sa paghusga mula sa ilang pag-uugali ni Chiyu, tiyak na hindi siya isang demonyo o isang malupit. Bukod dito, sa mga talaan, maraming mga gawa kung saan nakipag-usap si Chiyu kay Ji Xuanyuan sa isang palakaibigang paraan at pinahahalagahan ang isa't isa. Ang higit na nakakuha ng atensyon ni Ye Fan ay mayroong isang fragment ng scroll, na talagang sinasabing, tala-arawan, ni Emperor Chiyo. Sa fragment na ito, mayroon lamang ilang nakasulat na sinaunang mga character, at ilang mga salita ay nakasulat ng walang katapusan. Sa katunayan, walang garantiya na ito ay isinulat ni Chiyu, dahil walang nakakita sa mga salita ni Chiyu. Hindi ako naiintindihan ng iba, dapat intindihin niya, dahil nakatadhana siyang maging isang pambihirang tao tulad ko. Bakit mo ako gustong pigilan kung alam mo na ang resulta? Para sa mas magandang kinabukasan, kailangan mong magsakripisyo, at dapat niyang maunawaan. Ang pagtuklas na ito ay nagpasindik sa akin at nasa sabik. Natuklasan ko ba ang katotohanan na hindi ko dapat natuklasan? Sinabi ni Yandy na baliw ako, ngunit alam kong hindi. Kailangan kong gawin ito. Ito ang aking misyon. Hindi ako natatakot sa kamatayan, natatakot lang ako na hindi karapat-dapat na mamatay. Hindi napigilan ni Ye Fan na mahulog sa malalim na pag-iisip pagkatapos basahin ang mga paulit-ulit na salitang ito. Walang kamalay-malay, 2 araw ang lumipas, dumating si Su Qingzhou sa pintuan at pinaalalahanan si Ye Fan oras na para kay Fan na pumunta sa konvensyon ng Liga. Ang mga tagapayo ng militar at ang iba pa, pati na ang barbarian na hari at ang mga tao mula sa templo, ay dumating na lahat. Alam nila kung anong impormasyon ang tinitingnan mo, kaya hindi sila pumunta sa iyo, sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan. Bagamat may mga bagay pa rin na hindi niya moari, alam niyang kailangan niyang lumabas at ipakita ang kanyang mukha, kaya tumayo siya at sinundan ng babae palabas ng palasyo patungo sa malaking plaza ng lungsod. Kabanata 2554 na ano ang resulta? Sa oras na ito, mayroong 3 bilog sa parisukat at 3 bilog sa labas. Hindi bababa sa mayroong 10,000 mga monghe, hindi mabibilang ang mga hindi karapat-dapat na lumahok sa kumperensyang ito, at lahat sila ay nahahati sa mga kampo. Ang mga kinatawan mula sa buong prehistoric na lugar ay nagtipon-tipon, ang angka ng dakilang ekspedisyon, ang pinili, ang Asgard Palace, ang palasyo ng Diablo, ang ilang, ang Odin Empire at ang hukuman ng Diyos, lahat ay dumating sa mga pangunahing miyembro. Ang bilang ng mga monghe sa banal na kaharian ay umabot na sa daan-daan, at higit sa 100 bagong mukha ang lumitaw sa kaharian ng kaguluhan. Ang huling pagkakataon na hindi lumabas ang imperial na pagsusuri ng banal na emperador. Malinaw, ang krisis sa oras na ito ay pinilit ang lahat ng mga powerhouse sa prehistoric na mundo na lumabas. Ang lakas ng Honghuang ay iginagalang, at ang malaking bilog na mesa sa gitna ay hindi pinaupo ni Exilin Yuan, Barbarian King at iba pa, kundi ang mga powerhouse sa Chaos Realm. Maliban sa nararapat na posisyon ni Shu Lanting, hindi mahalaga ang mukha, na tahimik na nakatayo sa tabi ng mga monghe sa City of Innocence. Ang iba mula sa Quixen at ilang iba pang Chaos Realms ay nakaupo sa gitna ng arena na may walang ingat na hitsura na tumangging tumanggap ng sinuman. Nang makita ng lahat si Ye Fan na papasok sa venue, may mga sumabog na tagay mula sa karamihan. Narito ang Diyos ng Espada. Hello, Your Excellency Sword.
Diyos! Mukha kang bata pa. Bulalas ng isang tao. Kalokohan, ang Sword God ay wala pang 20 taong gulang, kung hindi, paano siya matatawag na isang sinaunang henyo? Pinuri siya ng mga panatikong mananampalataya. Oh my God, ang mga babae ba sa tabi ng Sword God ay kanyang mga asawa? Napakaganda nila. Gaya ng inaasahan ng isang makata at eskrimador, napakaromantiko nila. Nagliwanag ang mga mata ng babaeng kaakit-akit. Bitch. Sa kagandahan mo, gusto mo pa bang paboran ng Sword God? Ang isa pang babaeng cultivator sa tabi niya ay namumuhi. Lahat ng uri ng mga monghe, pinag-uusapan ito. Si Su Qingzhou at ang iba pang kababaihan ay tahimik na nanatili sa mga upuan sa mansyon ni Zhenbei Hao. Naramdaman ni Ye Fan ang masiglang boses sa eksena, at nahaharap sa hindi mabilang na mga pares ng mapagmahal at mausisa na mga mata, naramdaman niyang pumasok siya sa venue noong bata pa siya noong lumahok siya sa komperensya ng Sci-Tech. Tingnan ang punong pari. Si Botshahar, na may kabaitan sa kanyang mga mata, ay sumaludo kay Moren at Nabuki na nagsama-sama. Boss, ikaw na lang ang kulang. Dinala ni Exi Lin Yuan si Fuan, ang anak ng kasalukuyang emperador, sa upuan ng Odin Empire. Ye Fan, ibinuka ni Ayer ang kanyang mga labi at ngumiti, na may pananabik sa kanyang mga mata. Kamahalan na Sword God, nagsusumikap kamakailan. Bumangon din si Sir Sever King Phillips at lahat ng nasa Asgard. Ngumiti si Ye Fan at isa-isang tumanggo sa kanila, at nag-hello. Anak, nagkita tayong muli, si Ren Tianquo ay mukhang masigla, ang kanyang mga mata ay parang mga sulo, at ang kanyang paglilinang ay tila nakagawa ng malaking pagunlad. Natagpuan ni Ye Fan na siya ay nakaupo sa bilog na mesa sa gitna, at mas sigurado sa kanyang hinuha. Mukhang nalampasan ng ninuno ni Tianquo ang kapigatin. Haha, pinapanood kita at ang Star God General, napakalalim ng pakiramdam ko, sabi ni Ren Tianquo. Sa katunayan, sa kakayahan ni Ren Tianquo, naakit niya ang parusa ng Chaos God, at matagal na siyang kwalipikadong pumasok sa Chaos Realm. Kaya lang walang nakapirming numero para sa banal na parusa na ito, at si Ren Tianquo ay palaging nahuhumaling sa Emperor-level boxing, kaya siya ay pabaya. Ang iyong kagalang-galang na Sword God, maupo ka rito. Itinuro ni Ai Luoman ang isang master na nakaharap sa gate ng City of Innocence. Talagang naramdaman ni Ye Fan na hindi na niya kailangang umupo, maaari na siyang umalis pagkatapos magsalita tungkol sa ilang mahahalagang punto. Pero sa dinami-dami ng tao dito, hindi nararapat para sa akin na maging masyadong casual, kaya dapat bigyan ko sila ng kaunting respeto. Ito ay mabuti. Sa sandaling umupo si Ye Fan, narinig niya ang malamig na ugong mula sa kabilang panig. Ikaw ang Diyos ng Espada. Ang tinaguri ang unang tao sa prehistoric na kagubatan, huli ka, maghintay ang lahat, para maipakita mo ang iyong pagkakakilanlan. Talagang walang muwang at katawa-tawa. Ang nagsalita ay isang gwapong lalaki na nakalaylay sa bewang ang buhok. Bagamat hindi niya masabi ang kanyang partikular na edad, kitang-kita niya sa kanyang mga kilay ang pagmamataas. Pinagmasdan ito ni Ye Fan saglit, at ang taong ito ay dapat mula sa angkan ng Xuanming, sa paligid ng ikalimang antas ng Chaos. Bakit, may pakialam ba itong kapatid na ito? O maaari kang lumabas at bumalik muli? Bahagyang tumawa si Ye Fan. Napangiti ang mahabang buhok, hindi ako interesado, ayoko lang sa mga taong halatang hindi sapat, pero kunwari matayog dito, nagpapakita ng pagkatao, at hindi ko matiis. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng maraming talakayan sa eksena, at naramdaman ko na ang taong ito ay napakatapang na kahit na siya ay nang-ahas na lumaban sa Sword God. May mga masters ng Great Wilderness na natipon dito, ngunit lahat sila ay gumagalang sa Sword God. Pagkatapos ng lahat, anuman ang edad, lakas ang huling salita. Talaga bang may kumpiyansa ang taong ito na hamanin ang Sword God? Zhang Yanmiao, libu-libong taon na kitang hindi nakikita, napaka-unreasonable mo pa rin, napakatotoo ng binata na ito, saan ka na-provoke? Isang marangal na babae na naka-purple dress ang nagsabi ng ilang salita na hindi makapaniwala. Napatingin si Ye Fan sa babaeng ito. Pamilyar siya sa babaeng ito, kaya hindi niya napigil ang sabihin, Senior. Nasa labas ng Beiming City. Bahagyang ngumiti ang babae, bakit mo nakilala? Sumulyap muli si Ye Fan. Isa pang magulong monghe ng Shenlong clan na nakaupo sa tabi ni Ren Tianquo, may hawak na wine gourd sa kanyang kamay, hindi ba isa rin siya sa dalawang ninuno na nagbabantay sa lungsod na nakita niya sa labas ng Beiming City noong araw na iyon? Anak, nagkita ulit tayo. Hindi ko inaasahan na maraming mangyayari sa ganoong kaikling panahon. Tumawa ang matandang nakaitim na may pattern ng dragon. Biglang napagtanto ni Ye Fan na hindi nakapagtataka na noong nasa labas siya ng Beiming City, naramdaman niya na ang lakas ng dalawang taong ito ay napakalabo at hindi kayang harapin. Akala ko sila ang Holy Realm, pero sila pala ang powerhouses sa Chaos Realm. Hanggang ngayon, masasabi ni Ye Fan na dapat sila ay nasa pagitan ng ikatlo at ikalimang antas ng Chaos, ngunit sila ay itinalaga upang bantayan ang Northern Realm, at tiyak na hindi sila magiging ordinaryong Chaos Realm. Kung iisipin mong mabuti, paano mo maiinggit ang templo ng ilang sa pamamagitan ng pagpapadala ng dalawang banal na kaharian? Zug Shuangkan, huwag mong isipin na pinsan kita at marunong kang tumuro. May pinag-uusapan lang ako.
Ang tingin mo sa batang ito ay isang Diyos ng espada, ngunit hindi ko yun nakikita. Sa paningin ko, ang batang ito ay isa lamang over-the-top, mayabang at mayabang na tao. Disipolo, bakit mayroon kang poster na maging malayo at mamumuno sa mga bayani? Ngumisi si Zhang Yanmiao. Nagkagulo sa eksena, at may nagalit agad. Baliw. Kahit na master ka ng Xuanming clan, huwag mong tingnan ang okasyong ito. Ang lakas ng inyong kamahalan Sword God ay kitang-kita sa lahat, gugulatin niya ang Immortal Palace, talunin ng Heavenly Star God General, papatayin ng City Lord, at pupunta sa Demon God Kingdom gamit ang isang espada kanina. Isa sa 3 Phantom God na pumatay sa Obsidian Legion. Walang tao. Sa eksena ay tatanggapin ang lakas na ito. Sa tingin mo ba ikaw ay nasa Chaos Realm, at ikaw ay kwalipikadong hamunin ang iyong kamahalan? Diyos ng Espada. Ang lakas ng inyong kamahalan na Sword God ay hindi masusukat sa kanyang paglilinang sa Chaos Realm. Oo. Tama. Kung ayaw mong maupo, lumayas ka. Hindi kailangan ni Hong Huang ng katulad mong tanga para iligtas siya. Isang grupo ng mga tapat na taga-suporta ng Sword God ang nagsimulang akusahan si Zhang Yanmiao na hindi alam ang gagawin. Lalo na ang mga tao ng pamilyang Shenlang ay nadama na ang pamilya Xuanming ay mapanukso, at sila ay labis na nagalit. Malamig nang umiti si Zhang Yanmiao, tumayo, at tinuro si Ye Fan na may nagbabagang mga mata, oo, kasuklam-suklam na kontrabida, niloloko mo pa rin ang mga taong ito bilang mga tanga. Maglakas loob ka bang sabihin ito sa iyong sarili? Zhengwang Mausoleum, ano ang resulta ng pakikipaglaban mo kay Xuanlong Emperor? Kabanata 2555 nakakahiya. Sandaling tahimik ang hangin, at halos lahat ay natulala. Ano? Ang Sword God ay nakipaglaban kay Xuanlong Emperor. Nag-away sila. Bakit hindi mo narinig ang tungkol dito? Ngunit narinig ko na ang Imperial Mausoleum ng Great Expedition ay biglang nawasak, at may mga bakas ng isang matinding labanan sa pinangyarihan. Totoo ba ito? Xingzo, nakakagulo ito, ungol ni Ling Yue. Tahimik na nanood si Su Xingzo, at malamig na sinabi, inaasahan na, kaya huwag kang mag-abala. Napatingin sa kanya ang mga babae, ngunit nag-aalala pa rin sila. Iyong kamahalan na Sword God, nakipag-away ka ba kay Xuanlong Emperor? Curious na tanong ni Quixen. Ngumiti si Ye Fan, tama, nagkaroon ng digmaan. Gayunpaman, hindi ko sinasadyang itago ito. Kagagaling ko lang dito, at ang ninuno ng angkan ng Xuanming ay sabik na sabihin na niloloko ko ang lahat. Kanina pa, kamusta ang laban? Si Ren Tianquo ay lubhang interesado. Nagkibit-balikat si Ye Fan, napakalakas ni Ye Xuanguang, wala akong magagawa sa kanya. Wow! Ang mga ekspresyon ng lahat sa madla ay nagbago ng gusto, para silang itinapon sa hindi mabilang na mga paputok na pakete, at sila ay ganap na kumukulo. Ang lahat ng mga mukha ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Narinig ko na si Ye Xuanguang ay ang Qinglong bloodline ng aming pamilyang Shenlang. Pagkatapos marinig ang sinabi mo, gusto ko talagang makita ito. Puno ng ningning ang mga mata ni Ren Tianquo. Qinglong bloodline. Ang maalamat na bloodline, kung makikita mo ito sa iyong buhay, hindi ito isang pag-aaksaya ng buhay. Napangiti si Ye Fan, ang susi ay ang taong ito ay ang Three Tribulations Azure Dragon, ito ay masyadong mapangahas. Si Zhang Yanmiao ay nagpakita ng isang mapagmataas na tingin sa kanyang mukha, inilatag ang kanyang boses sa kanyang paglilinang, at ninisyon, malinaw nang nakikita ng lahat ngayon, ang taong ito ay walang lakas upang pangunahan ang lahat na lumaban sa Obsidian Legion. Bakit siya nandito? Yung may-ari ng Alliance Conference, nagpapanggap na kalmado dito. Meron. Mahigit 2 buwan pa ang natitira, at darating na ang Doomsday Conference. Gusto mo bang sundan siya hanggang sa kanyang kamatayan? Natapos na ang Hong Huang, ano ang iniisip natin? Mabuhay at huwag gamitin ng ilang tao para sa ilang walang kabuluhang pakikibaka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tinig ng pagsang-ayon ang agad na napukaw, at ang galit kay Zhang Yanmiao ay hamina din ng husto. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumawa, sabi ko. Itong ninuno na nagngangalang Zhang, kung tama ang hula ko, sumali ka na sa Obsidian Core, tama ba? Nagkaroon ng isa pang talakayan sa eksena, at lahat ay tumingin kay Zhang Yanmiao na may kainahinala. Tama. Ang taong ito ay sumilong sa Obsidian Legion mismo, at pumunta dito upang lituhin ang publiko. Siguro nga, ang iyong kamahalan na Sword God ay may paraan. Kung hindi natatakot si Ye Xuanguang, bakit hindi niya siya sinundan? Agad namang dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Nagsimulang suportahan si Ye Fan. Lumubog ang mukha ni Zhang Yanmiao, kalokohan. Ayaw lang ng ninuno na ito na saktan mo ang lahat. Hindi mahalaga kung hindi mo ito aaminin, walang pakialam na sabi ni Ye Fan, sa totoo lang, kahit hindi mo sabihin, gagawin ko. Ipaliwanag ang bagay na ito ngayon. Pinaikit ni Zhang Yanmiao ang kanyang mga mata, tila medyo nagulat. Huminga ng malalim si Ye Fan at malakas na sinabi, lahat sa Hong Huang, una sa lahat, ang pulong ng alyansa na ito ay hindi ko pinasimulan, at wala akong ideya na maging pinuno ng alyansa at mamuno sa mga bayani. Kaya lang, ang pamilya Shenlang ay may ganoong panukala, at ako rin, sa tingin ko, kailangan talagang ipaalam sa lahat ang katotohanan ng lahat ng ito bago sumama upang lumahok.
Ito ay totoo na ang Honghuang ay ganap na lalamunan ng Chaos Void sa loob ng 1 taon, at tila walang paraan upang matigil ang sakuna na ito. Ang Obsidian Legion ay dumating dito para sa dalawang layunin. Ang isa ay kumuha ng sapat na mga panestos upang sila ay mabuhay sa magulong kawalan. Pangalawa, ito ay upang alisin ang mga practitioner na kailangan nila, upang sila ay maging kapangyarihan ng labanan ng Legion. Ayokong magsinungaling sa'yo, kung mananatili ka, baka mas mabilis kang mamatay, kaya isang paraan din ang mga may kakayahang sumali sa Obsidian Legion. Hindi ako ang kalaban ni Yeshuangguang ngayon, at baka lahat kami sa field na magkasama ay hindi siya kayang talunin. Sa loob ng 2 buwan, wala nang pag-asa. Gayunpaman, hindi ako sang-ayon sa konsepto ng Obsidian Legion, kaya mananatili ako at lalaban hanggang sa huling sandali upang iligtas ang mundong ito. Para sa inyong lahat dito, kung gusto ninyong pumunta o manatili, ito ay ganap na voluntaryo. Tahimik ang eksena. Tila noong sinabi ni Yefan ang ganito, ang lahat ay hindi handa sa pag-iisip. Paano ito mangyayari? Akala ko ang iyong kagalang-galang na Sword God ang mamumuno sa atin at talunin ang sinumpaang Obsidian Legion. Gaano kalakas ang Xuanlong Emperor, na hindi kayang talunin ang Sword God? Nananatili tayo. Naghihintay ba tayong mamatay? Maraming tao ang nagpakita ng takot sa kanilang mga mata, lalo na yung mga monghe na hindi man lang nakarating sa banal na kaharian. Alam nila na halos imposibleng sumali sa Obsidian Legion. Your Excellency Sword God, kung may mga tao man dito, dumiretso ka talaga para sumali sa Obsidian Legion, hindi mo talaga pipigilan. Hindi ka magdiramdam. Tumayo si Ancestor Qingdeng mula sa Demon King's Hall at nagtanong. Tumango si Yefan, kung may pakialam ako dito, wala ako dito, bakit ko aaminin na natalo ako kay Yeshuangguang? Humalaklak si Ancestor Qingdeng, napakahusay nito, at maiiwasan ang maraming salungatan. Inyong kamahalan na Sword God, isa talaga siyang Emperor-level swordsman na matalino at matuwid. Sa sandaling ang mga salita. Nahulog, biglang bumangon si Qingdeng at lumipad sa himpapawid kasama ang isang grupo ng mga Holy Realm Masters mula sa Demon King's Palace. Congratulations, Lord Emperor Tianzhao. Nagtaka ang mga manunood kung ano ang nangyayari, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman nila ang isang malakas na pamimilit na bamalot sa buong lungsod. Nakita ko ang isang grupo ng mga Obsidian Legion na sundalo na nakasuot ng all-black armor, Chaos Realm at Holy Realm, na paparating sa isang iglap. Ang pinuno ng grupong ito ng mga mandirigma ay isang Mar-Angel na higanteng lalaki na nakasuot ng itim na beast pattern armor, ang kanyang mga mata ay nakapikit, at siya ay halos 3 metro ang taas, tulad ng isang Diyos ng digmaan. Di Tianzhao. Naalala ni Yefan kung sino ang taong ito, ang pinuno ng Three Illusory Gods, ang powerhouse ng Chaos Clan. Si Di Tianzhao ay parang isang marangal na Diyos, nakatayo sa hangin, na may magaspang at makapal na boses, malakas, ako ay nasa ilalim ng Xuanlong Emperor, isa sa 3 multo na Diyos, si Di Tianzhao. Ang boses niya pala ay galing sa the ventriloquism from the stomach. Ang upuan na ito ay inutusang magmina ng mga mahiwagang mina ng kristal sa sinaunang Moyuan at bumuo ng isang higanteng arka upang maiwasan ang pagtatapos ng kaguluhan. Pumunta ako sa minahan para tumulong sa paggawa ng arka. Pagkatapos ng Doomsday Conference, maaari kong bigyan ng prioridad ang pagpasok sa Obsidian Legion para maiwasan ang sakuna. Si Yefan at ang lahat ay natigilan. Ang demonyo, napunta na siya sa Obsidian Legion. Ngunit hindi katakataka, dahil ang sinaunang Moyuan ay kinatay ng maraming sekta, at dahil sa minahan, tiyak na natakot ang mga taong ito. Ang higit na kahihiyan para sa mga angkan na naruroon ay ang pagpupulong ng alyansa na ito ay naging conscription meeting ng Obsidian Legion. Malinaw, ang Obsidian Legion at Yeshuangguang ay hindi natakot sa kanilang pagpupulong, ngunit sa halip ay sinamantala ang pagkakataon na makahatak ng malalakas na lalaki. Walang dahilan. Malupit ang mga pamamaraan ng Obsidian Legion, at nagdulot ito sa atin ng maraming problema. Ikaw gang ng mga demonyo, tumakas ka bago ang labanan, hindi kayang patayin ng matandang lalaki si Yeshuangguang, at susunugin kitang mga demonyo hanggang sa abo. Galit na galit ang isang ninuno ng Chaos Realm ng angkan ng Phoenix nang makita niya ang kaunos-lunos na casualty sa front line. Tumayo siya, nagliyab ang apoy ng Phoenix sa kanyang katawan, at dumiretso sa ere para patayin ang grupo ng mga ninuno ng asol na liwanag. Kabanata 2557 Hot Pot. Anak, ito na ang katapusan, ano ang iyong plano? Tanong ni Ren Tianquo. Tumingin si Yefan sa laks ang tao sa eksena at ngumiti, ngayon lang, nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin, ganito ang sitwasyon, lahat gustong pumunta sa Obsidian Legion, kalayaan mo na. Walang sino man ang kwalipikado. Hiniling ko sa iyo na manatili at sumugal sa iyong sariling kapalaran, kasama ako syempre. Doon ay 10,000 mga tao sa eksena, na may komplikadong mga ekspresyon, at ito ay malinaw na maraming mga tao ay talagang tinukso. Tumingin si Yefan sa ninuno na kakabaril lang, at sinabing, sa totoo lang, naisip ko na karamihan sa mga magsasaka ay susubukan ang kanilang makakaya upang pumili ng paraan upang mabuhay para sa mahabang buhay. Pero sa nakita ko ngayon, napagtanto ko.
Kaya, hindi lahat ng monghe ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan, ni hindi sila nagmamalasakit sa mundo. Magsisikap ako hanggang sa huling sandali, ngunit hindi ko alam kung may mababago pa ako. Lahat ng powerhouse ng Chaos Realm na naruroon, ay nagkatinginan, halatang nahihiya. Kung hindi dahil sa katapusan ng mundo, hindi nila akalain na balang araw kakailanganin nilang gumawa ng ganoong pagpili. Sumunod, maikling binanggit ni Ye Fan ang tungkol sa bakuna na naimbento ni Chu Yunyao. Para sa higit pang mga detalye, bago ang Doomsday Conference, kung paano ang lahat ng partido ay nakikipag-ugnayan at nagtutulungan upang labanan ang masasamang espiritu, wala itong kinalaman sa kanya. Hindi nagtagal ang Alliance Conference, at natapos na ito. Karamihan sa mga monghe ay nasa mabigat na puso, at maraming bagay na dapat maging abala sa bawat partido. Kahit na ang oras ay maikli, ang lahat ay masasabi ng malinaw. Sa pag-alis ng malaking bilang ng mga tao sa lungsod ng kawalang kasalanan, ang lungsod ay naging desyerto muli. Isa-isang nagpaalam si Ye Fan sa ilang matandang kaibigan, at nakipag-appointment para makita ka sa Doomsday Conference. Magkikita pa tayo, baka marami ng tao sa loob ng Obsidian Legion, ungol ni Shi Lanyo. Huwag mong pag-usapan ang tungkol kay Xiaoyu, masyadong bukas ang bibig mo, nakangiting sabi ni Ning Zimo. Ngumiti si Ye Fan sa mga babae, nakita ang Snow sa labas ng palasyo, at lumabas. Pagdating sa sulok ng koridor sa labas ng palasyo, tumingin si Ye Fan sa kulay abong kalangitan at medyo natulala. Ano ang problema, na may ganoong seryosong ekspresyon, lumakad si Elle, ang kanyang amber na buhok ay nagdudulot ng init sa taglamig. Tumingin si Ye Fan sa babae at nakangiting sinabi, gusto mo bang bumalik sa hukuman ng Diyos? Oo, hindi ko maiiwan ang mga tao doon, gayon paman, kahit nalinangin ko ang mahusay na pormasayon, kahit natamaan ko ang Chaos Realm, hindi nito mababago ang pangkalahatang sitwasyon, napabuntong hininga si Elle. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang mga braso at inakbayan ang babae, Ayer. Sabi mo, masyado ba akong matigas ang ulo, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Saglit na nag-isip si Ayer, siguro. Iniisip ng ilang tao na bobo ka. Ang paglaban sa Obsidian Legion at pagligtas sa baha ay parang hanggal. Dahil tulad ng mga tao, sila ay tatanda at mamamatay, at ang pagtatapos ng baha ay isang natural na batas din. Dahil ito ay isang layunin na batas, bakit kailangan mong baguhin ito? Magkakaroon ka ng mga peklat at kitilin pa ang iyong buhay. Gayunpaman, maaaring dahil sa aking sarili kaya ako ay hanggal na sinusubukang protektahan ang hukuman ng Diyos. Maiintindihan kita. Upang malampasan ang buhay at kamatayan, gagamitin mo ang paglilinang upang mapabuti ang iyong paglilinang at dagdagan ang iyong habang buhay. Hindi ba ito ang pinaka-basic, isang uri ng pagkilos laban sa mga batas ng kalikasan? Kahit na alam mo na kahit gaano kataas ang iyong pagtatanim ay tatanda ka rin sa huli. Pumunta ka, ngunit kailangan mo pa ring makipaglaban sa langit. Siguro para sa iyo, para umiral ang mundong ito ng mas matagal, ang paggawa ng mga tila hanggal na bagay na ito ay isang uri din ng pakikibaka laban sa langit. Tumingin ng malalim si Ye Fan. Babae, may biglang pumasok sa isip niya. Anong mali? Napansin ni Ayer na kakaiba ang ekspresyon ng lalaki. Bumulong si Ye Fan sa kanyang sarili, cultivator, pagbutihin ang iyong cultivation, taasan ang iyong habang buhay. Anong mali? Pagtataka ni Elle. Tinampal ni Ye Fan ang kanyang noo, pagkatapos ay hinawakan ang mukha ni Ayer at hinalikan siya ng mariin. I figured it out. Ayer, mamaya ko na to pag-uusapan, hindi kita ibibigay. Umiwas si Ye Fan at nagmamadaling bumalik sa palasyo. Nakatayo si Elle sa koridor, nalilito, hindi alam kung tatawa o iiyak. Sa susunod na mga araw, nagkulong si Ye Fan sa kwarto mag-isa, pumasok si Yuan Shen sa Sword God Ring, at patuloy na nag-iisip. Kung sasabihin na ang matalinong buhay ay maaaring tumaas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglilinang. Kaya kung ang isang sikat, isang mundo, kung ito ay itinuturing na isang buhay, paano nito mapapahusay ang paglilinang nito at mabubuhay ito ng mas matagal? Nilunok ang magulong kawalan na para bang patuloy na tumatanda. Ang pagsilang at pagkamatay ng sibilisadong mundo ay tulad ng kapanganakan, katandaan, sakit at kamatayan. Ang isang magsasaka ay maaaring lumaban sa langit para sa kapakanan ng buhay, hindi ba sapat ang mundo? Ang iniisip ko noon ay ang pagkonsumo ng mga prehistoric na bato, na naging dahilan ng unti-unting pagwawakas ng mundo. Gayunpaman, ang mga monghe ng tao ay hindi lamang umaasa sa espiritual na enerhiya upang mabuhay. Ang kapangyarihan ng kaguluhan, at kahit na mas mataas na primordial power, ang mga enerhiyang ito ay maaaring makuha ng mga monghe. Umaasa ang mga magsasaka sa pagpapabuti ng kaharian upang makontrol ang mas mataas na antas ng enerhiya at maging ang mga batas. Kaya, hanggang sa mundo ay nababahala, maaari ba itong umasa lamang sa Hongwangshi upang labanan ang pagtanda? Si Ye Fan ay patuloy na nag-iisip, naglilista at nagdeduce ng iba't ibang posibilidad sa kanyang isipan. Habang nag-iisip, nagsasanay ako paminsan-minsan, salit-salit, araw-araw. Pagkaraan ng higit sa 10 araw, nalaman ni Ye Fan na kahit na mayroon siyang ilang mga ideya, tila wala siyang sapat na lakas upang isulong ang ilang mga plano.
Pakiramdam niya ay ilang araw na siyang hindi tumitingin sa labas, lumabas si Yefan ng palasyo, nagbabalak na magbago ng kaunti ang kanyang isip. Ang City of Innocence ay natatakpan ng pilak at puti. Dumating si Yefan sa bakuran kung saan nakatira ang pamilya Zenbeiho, at nagkataong nakita niya ang pamilya na kumakain ng mainit na kaldero. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ngunit pagkatapos lamang magtanong, alam niya na ang sinaunang babae ni Shilanyo ang nagayos nito. Kuya, narinig ko mula sa aking hipag na ikaw ay nasa sabik at tumakbo sa araw na iyon. Nakaisip ka ba ng paraan para talunin si Ye Xuanguang? Umaasang tanong ni Ye Hang. Hanger, huwag mong abalahin ang iyong panganay na kapatid, bilisan mo at magdala ng isang mangkok. Nalungkot si Jisoo para sa kanyang panganay na anak. Umupo si Ye Fan at kumain sandali, at nalaman na may mali, may kulang sa eksena. Nay, bakit hindi dumating si Kinger para kumain? Tanong ni Ye Fan. Ang babaeng iyon, naglalaro ng mga bola ng malagkit sa likod, tila hindi maganda ang mood ng mga bola ng malagkit kamakailan, at wala akong gana sa pagkain, sabi ni Ji Sokson. Hindi naniwala si Ye Fan, ang sloth bear na ito ay maaari pa ring maging masama. Kung ang mundo ay mawawasak, hindi ito mawawalan ng gana. Bagamat hindi siya naniniwala, nagmamalasakit pa rin si Ye Fan sa partner na ito na ilang beses nang nagligtas sa kanya, kaya tumayo siya at naglakad papunta sa likod bahay. Oo nga, nakaupo si Ye Wanqing sa hagdan, pinapanood ang mga dumpling na naglalaro sa bakuran. Kuya, tingnan mo kung ano ang nangyayari sa mga dumplings, gumagawa ako ng mga snowball dito araw-araw, at hindi ako mahilig kumain ng karne. Nagpout si Ye Wanqing at nag-aalalang sinabi. Napakunot noo si Ye Fan, tinitingnan ang maliit na katawan ni Tang Yuan, gamit ang dalawang maiikling paa upang itulak ang snowball ng hindi maganda, gamulong ng palaki ng palaki. Kabanata 2558 Snowball. Hindi banggitin, kahit na ang mga dumplings ay may maiikling binti at maliit na tangkad, ang kanilang lakas ay nakasalalay sa kanilang lakas. Pinagulong nila ang snowball ng 4 o 5 beses na mas malaki kaysa sa katawan nito, at madali pa rin itong itulak. Tang Yuan, anong problema mo? Ayoko ng karne. Nag-aalala si Ye Wanqing. Muntik na itong maging dung bear, ungol ni Ye Fan, at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa sloth bear na ito. Sa sobrang tagal ng buhay niya, parang hindi siya naglaro sa snow. Shinger, ilang araw na ba naging ganito ang dumplings? Tanong ni Ye Fan. Tumango si Ye Wanqing, oo, kung may oras ka o wala, mag-snowball ako. Gusto kitang hanapin, ngunit hindi ako hahayaang istorbohin ka ng aking mga magulang. Habang nagsasalita siya, nagpagulong si Tang Yuan ng snowball sa dingding, at pagkatapos ay tumigil. Ibinaling niya ang kanyang ulo, tumakbo siyang muli sa gitna ng nyebe, at gamulong muli sa kabilang direksyon. Tang Yuan, maaari kang gamulong sa isang bilog, upang maaari kang gamulong ng mas malaki, pagsusumamo ni Ye Wanqing. Ngunit ang mga dumpling ay gamulong pa rin sa isang tuwid na linya, gamulong sa dingding, at huminto muli. Matapos ulitin ito, lahat ng uri ng snowball ay nakatambak sa ilalim ng dingding sa bakuran. Walang kamalay-malay, si Ye Fan ay medyo nataranta, at tahimik na nakaupo sa malamig na mga hagdan, pinapanood ang mga dumpling na itinutulak sa paligid. Kuya, abala ka, kaya may oras kang maupo at panoorin ang snowball ng dumplings. Nagtataka na tanong ni Ye Wanqing. Natahimik si Ye Fan, at matapos itong panoorin ng kalahating oras, biglang tumayo. Mabilis siyang naglakad, dinampot ang dumplings, iniunat ang kamay at kinamot ang malambot niyang tiyan. Mabuti, tamad mong oso. Paano mo naisip ang pamamaraang ito? Isang pagpapala rin para sa akin na maunawaan. Si Ye Wanqing, na nasa tabi niya, ay tumingin sa lalaking humahajijek at nanunukso sa oso, nalilito. Tumakbo si Ye Fan pabalik sa bahay, kumuha ng ilang piraso ng shabu-shabu at inilagay ito sa kanyang bibig, saka ngumiti, balik muna ako, kumain pa kayo. Sa sandaling bumaba ang boses, umiwas na si Ye Fan at umalis. Iniwan si Ye Wangto at ang kanyang asawa, nagkatinginan sila. Ano bang problema ng anak ko? Mukhang napakasaya. Tanong ni Ji Sokson. Pagkatapos manood ng dumplings ng ilang sandali, naaliw ka ba? Hulaan ni Ye Hang. Sa sandaling ito, si Su Qingzu ay nagsuot ng snow white fur collar cape at naglakad papunta sa bakuran mula sa snow, na sinundan ng katulong na si Gu Qing. Tatay at nanay, tito, tapos ka na bang kumain at umalis ka na? Tanong ni Su Qingzu. Kakaalis ko lang, mukhang may napala ako, nakangiting sabi ni Ye Wangto. Nagmamadaling humakbang si Ji Sokson at hinawakan ang kamay ng kanyang manugang, Qingzu, sabi mo wala na tayong kailangang gawin para kumain at uminom dito. Hindi ba masyadong walang puso? Bahagyang ngumiti si Su Qingzu, sa katunayan, ang asawa ay nasa ilalim ng matinding pressure. Kung ang mga tao sa paligid natin ay kinakabahan at natatakot pa rin, ito ay magpaparamdam lamang sa kanya na mas responsable. So, we just need to give him a relaxed environment, and the rest, magtiwala lang sa kanya. Nag-iisip na tumango si Ye Wangto at ang kanyang asawa. Wala talaga silang magagawa. Sa kabilang panig, bumalik si Ye Fan sa palasyo at agad na inilubog sa Sword God Ring. Bagamat patuloy na lumalaki ang snowball ng dumplings, dapat itong huminto kapag naabot na nito ang hangganan.
Kung gusto mong patuloy na gamulong ang snowball, kailangan mong labagin ang mga hangganan. Kaya ano ang tungkol sa mga tao? Ang enerhiya sa katawan ay limitado, at ang mga selula ng katawan ay limitado rin. Sa makatuwid, kahit anong pilit ni Yefan na magwatak-watak, malilimitahan siya ng kanyang katawan. Kailangan mong patuloy na linangin ang iyong pisikal na katawan upang matiis ang maraming pagkakawatak-watak. Sa pamamagitan lamang ng paglinang ng pisikal na katawan makokontrol ang layunin ng tibak ng pagkawatak-watak. Ngunit, kung ang pagkakawatak-watak ay magsisimula sa simula, ito ay hindi isang paraan para sa sariling katawan. Kung hindi mo isasaalang-alang ang isyu ng pisikal na katawan sa unang lugar, hindi ba't hindi na kailangang linangin ang pisikal na katawan? Nang makuha niya ito mula kay Shu Lingshan, inisip ni Yefan na ito ay isang scrap, dahil ang pagsasanay na ito ay masyadong magaspang, simple at bastos, na walang simula at walang katapusan. Walang paglilinang ng katawan, tanging ang pagsabog ng purong enerhiya. Ang ganitong uri ng pamamaraan, lalo na si Yefan, tinatansya na ang karamihan sa mga magsasaka ay ituturing na ito ay isang hindi kumpletong kasanayan. Ngunit sa huling pagsusuri, ito ang iniisip ni Yefan. Kung sa simula pa lang, ang disintegrasyon ay hindi nilayo na gamitin sa katawan ng tao, kung gayon ang lahat ay tila kinuha para sa ipinagkaloob. Sa unang sulyap, ang pamamaraang ito ay tila malapit na nauugnay sa paggalaw ng enerhiya sa katawan ng tao, ngunit ngayon isipin ito mula sa ibang anggulo maaaring ito ay isang batas ng sirkulasyon ng enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Lahat ng bagay sa universo ay walang katapusan na pinalakas. Ito ba talaga? Habang pinag-iisipan ito ni Yefan, mas lalo siyang nakaramdam ng takot, at naalala niyang muli na maaaring ito ay isang tala na iniwan ni Chiyo. Ang pagtuklas na ito ay nagparamdam sa akin ng takot at kagalakan. Emperor Yan, sabi mo na babaliw ako, ngunit alam kong hindi ko. Yefan na humigop ng lakas sa pagitan ng langit at huminga ng lakas, kung talagang huminga ang hangin sa pagitan ni Yefan. Lupa ng walang hanggan, hindi isang pamamaraan. Kaya, Chiyo ay tulad ng pagtuklas ng isang lihim na nakatago sa likod ng mundo. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na ito ay isang password na umiiral sa eroplano. Posible ba ito? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Yefan, dahil, sa kanyang palagay, kung may ganoong batas, ito ay masyadong pervert. Tulad ng kapag naglalaro ka, maaari mong direktang buksan ang full picture na plug-in. Anumang bagay sa mundo ng laro ay maaaring mapabuti hanggat gusto mo. Kung mayroong Diyos ng paglalang, hindi ba nangangahulugan ito na mayroong isang world annihilation bomb na maaaring pasabugan anumang oras? Ang mas hindi ka panipaniwala ay ang Chiyu ay hindi alam kung paano ikalat ang pagkakawatak-watak sa lahat ng dako, at hindi ito itinago ng tahimik. Gayunpaman, hindi mahirap para sa isang powerhouse ng kanyang antas na magpadala ng maliliit na advertisement sa lahat ng dako. Huwag umasa sa pisikal na katawan, gamitin ang pagkakawatak-watak ng direkta sa pagitan ng langit at lupa. Hindi kaya, nais ni Chiyo na wasakin ang prehistoric na mundo. Kung ganoon ang kaso, ako si Ji Xuanyuan at Emperor Yan, baka pigilan ko siya, hindi alam ni Yefan kung siya ay baliw, at nagsimulang mag-isip ng ligaw. Ngunit hindi niya maiwasang pumunta sa direksyong ito at nagsimulang mag-isip tungkol dito. Paano paghiwa-hiwalayin ng enerhiya maliban sa katawan sa pagitan ng langit at lupa? Pagkaraan ng mahigit 100 taon sa Sword God Ring, si Yefan ay lubusang nahuhulog sa isang bagong pag-unawa sa pagkakawatak-watak. Pagkalipas ng ilang araw, si Yefan ng direkta mula sa espada ay lumabas siya sa singsing at natagpuan ang kanyang sarili na puno ng malamig na pawis. Nagmamadali siyang lumabas ng silid, tumingin sa kaliwa at kanan, at nakakita ng isang plato ng espiritual na prutas na karaniwang kinakain ng mga babae sa isang mesa. Asawa, lumabas ka na para kumain. Dumaan lang si Feng Yaoying at nakangiting nagtanong. Si Yefan ay ganap na hinihigop, hindi pinansin ang babae, at nakatuon lamang sa pagtingin sa pulang prutas na kasing laki ng isang sampal sa kanyang kamay. Tiningnan ni Feng Yaoying ang lalaki na may kainahinala at kinakabahan, at medyo nag-aalala, asawa, stressed ka ba? Masyadong malaki, bakit hindi ka magpahinga? Hindi pa rin nagsasalita si Yefan, ngunit pinipigilan ang kanyang hininga, dinadama ang bawat sel ng prutas sa kanyang kamay, bawat bit ng enerhiya. Sa kawalan ng ulirat, naramdaman ni Yefan na siya at ang prutas ay magkasamang nabubuhay sa parehong espasyo, nagtataglay ng libu-libong inextricably linked. Pagkawatak-watak. Kabanata 2559 na walang magic sa mundo. Boom! Nagkaroon ng pagsabog, at ang maliit na prutas ay sumabog nang sa gayon ay wala nang natira kahit na ang dumi, at ang katas ay nawala, nag-iwan lamang ng isang mahinang halimuyak ng prutas na umalangaw-ngaw sa palasyo. Ang mga mesa at upuan ay nabasag sa sawdust. Isang gulo. Takot na takot si Feng Yaoying na ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay medyo natulala. Narinig din ng ibang babae ang tunog at tumakbo palabas. Nang tumingin sila kay Yefan, bigla silang napabulalas, asawa, ang kamay mo. Ang kanang kamay ni Yefan ay hinaypan sa sandaling ito. Gayunpaman, ngumiti si Yefan, na parang wala siyang pakialam. Asawa, huwag mong gawin ito, takot na takot ang iyong asawa, hindi ka ba komportable?
Nagmamadaling inilabas ni Nayan Rujiao ang bote ng gamot at tumakbo para ibigay ang gamot para sa lalaki. Ipinilig ni Yefan ang kanyang ulo, sinabi na hindi mahalaga, ang sugat sa kanyang kamay ay mabilis na naghihilom. Tumingin siya sa mga babae, sa palagay mo ba ay napakalakas ng prutas na ito? Ano ang napakalakas? Ikaw mismo ang nagpasabog ng prutas, at pagkatapos ay pinasabog ang iyong mga kamay, sabi ni Xiao Ziner. Si Yefan ay may mahiwagang hitsura sa kanyang mukha, Ziner, marahil ay hindi mo naiintindihan. Ang pagsabog ngayon ay ang kapangyarihan ng prutas na ito. Hindi naniwala si Xiao Ziner. Sino ang pinagsisinungalingan mo? Sa tingin mo ito ay isang bomba ng prutas. Napabuntong hininga si Yefan at tamad na magpaliwanag. Niyakap niya ang magiliw at maalalahanin na si Jillian at hinalikan ito sa mukha. Lalabas ako para magsanay ng ilang araw. Sisirain ko ang napakagandang porma sayon na ito sa palasyo, at baka hindi kita sinasadyang masaktan. Lalabas ako. Nang hindi na hinintay na magsalita ang mga babae, naubusan na si Yefan. Sa susunod na 10 araw, may mga madalas na pagsabog sa kalayuan ng City of Innocence. Sinubukan ng ilang magsasaka na lumapit dito upang malaman, ngunit sa malayo, natakot sila sa marahas na shockwave at tumakbo palayo. Unti-unti, ang lahat ay hindi nang ahas na tuklasin, at ang disyerto ay naging isang restricted area. Hindi pwede. Nakahiga si Yefan sa buhangin. Bagamat natuto na siya mula sa sword gathering sa daan-daang taon at nagpractice ng higit sa 10 araw ngayon, nahirapan pa rin siya. Medyo naiintindihan na niya ngayon kung bakit naisip ni Suzuko na hindi niya naiintindihan ang asensya ng disintegrasyon. Ang disintegrasyon ay nangangailangan ng pagpapalabas ng potensyal ng panlabas na enerhiya, hindi lamang sa loob ng sariling katawan, sa loob ng isang makitid na hanay, upang mapahusay ang enerhiya. Ang pagkakawatak-watek sa loob ng sariling katawan ay talagang pinakamadali, dahil ang pisikal na katawan ay mas nakokontrol, hindi katulad ng iba't ibang enerhiya sa labas. Sa isang kahulugan, ang pagkakawatak-watek ng sword intent ni Yefan ay isang uri ng inilabas na enerhiya, ngunit ito ay nasa tamang direksyon, ngunit ito ay masyadong basic. Bukod dito, sa huling pagsusuri, ang layunin ng espada ay bahagi rin ng kanyang sarili. Ang tunay na pagkakawatak-watek ay dapat na isang pinalakas na password para sa lahat ng bagay sa mundo. Pag-aari mo man ito o hindi, maaari mo itong palakasin. Walang pinipiling nakakaapekto sa lahat ng bagay sa paligid nito, ito ay tinatawag na batas ng itaas na eroplano. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling ilabas ang lahat ng uri ng enerhiya laban sa hangin at sa mga bundok at ilog ayon sa batas ng pagkawatak-watek. Kung hindi ka mag-iingat, hindi mo sinasadyang masaktan ang iyong sarili at ang iba, at direktang magdudulot ito ng malaking pagsabog dahil sa labis na pagkawatak-watek. Si Yefan ay patuloy na gumagawa ng mga pagsabog sa mga araw na ito, ngunit ito ay talagang isang kabiguan. Ito ay tulad ng pagwawatak-watek sa sarili at pananakit ng katawan, kabilang ito sa kategorya ng out of control. Pagdating sa pakikipaglaban, marahil ay magiging epektibo ang pamamaraang ito. Anyway, kung mawalan ka ng kontrol, mawawala sa iyo pareho. Ngunit tila imposibleng pahusayin ang mundong ito sa paglilinang sa pamamagitan ng pagkakawatak-watek. Una, hindi niya may ugnay ang kanyang kamalayan sa buong prehistoric world, at pangalawa, gagawin lang niyang pasabog ang prehistoric. Mukhang, ang tunay na pagkakawatak-watek ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Napabuntong hininga si Yefan na masakit ang ulo. Si Yefan ay labis na nagsasanay, at pakiramdam ni Yefan na hindi ito problema, at namimiss din niya ang sitwasyon ng pamilya ng babae. Kaya habang bumabalik sa City of Innocence, binasa niya ang ilang kamakailang balita sa kanyang mobile phone. Nang makarating siya sa langit sa itaas ng lungsod, biglang narinig ni Yefan ang pag-uusap ng ilang pedestrian sa kalsada. Paano ang mga taga Huajingjing? Kailangang ipadala ang batch ng mga bakuna ni Madam Chu, bakit hindi ka pumunta para kunin ang mga ito? Hoy, huwag mo nang banggitin, sobrang nainom ni Huajingjing kagabi at aksidenteng bumagsak sa primordial black hole. Kunin natin ang bakuna. Ang isang grupo ng mga monghe sa kabilang panig ng Heavenly Paradise ay tumatanggap ng isang batch ng mga bagong bakuna, at casual silang nag-uusap doon. Sumimangot si Yefan at tumingin sa isang matayog na spire sa lungsod. Ang langit na katumbas ng tore ay ang posisyon ng orihinal na black hole, kaya ang mga monghe ay binalaan na huwag lumapit sa lugar na iyon ng kalangitan, upang hindi maligaw sa black hole. Noong may City Lord sa nakaraan, ang orihinal na black hole ay natatakpan ng Zuanshin Temple, at natural na walang sinumang papasok. Ngunit ngayon, medyo may ilang mga aksidente na kinasasangkutan ng aksidenteng pagkakasangkot sa isang black hole. Primitive black hole. Bulong ni Yefan sa sarili, paano niya ito makakalimutan? Kung ang pagkawatak-watek ng primordial black hole, magagawa ba ito? Kung gayon, ano ang magiging epekto? Iniisip ito ni Yefan nang bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang utak. Umungal ang tenga niya at nanginag ang utak. Ang marka ng barbarian god sa pagitan ng mga kilay ay kumurap saglit, at naramdaman ni Yefan na ang kanyang mga mata ay itim. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata, nakita ni Yefan na may kadiliman sa kanyang harapan, tanging isang makulay na totem ng barbarian na Diyos ang kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa.
Hey, may tao na sa wakas. Isang walang ingat na tawa, na sinamahan ng isang maringal at pabago-bagong boses, ang lumitaw sa kadilimang ito. WHO. Si Yefan ay nalilito, hindi alam kung ano ang nangyayari. I don't have much time, boy, since naririnig mo ang boses ko, ibig sabihin ikaw ang unang taong talagang nakakaintindi sa akin. Hanapin mo ang dalawang sungay ko at sundin mo ang sarili mong puso, baka, makuha mo ang gusto mo. Anong gusto mo, Jiao? Biglang nagulat si Yefan, baka ikaw si Chio. Teka, ang marka ng Barbarian God, ikaw ba ang Barbarian God? Walang demonyo sa mundo, at laging demonyo lang ang nasa puso, tandaan, maging matatag sa sarili mong puso. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, agad na nagising si Yefan at nakaalis sa kadiliman sa isang iglap. Sa isang kislap sa harap ng kanyang mga mata, napagtanto niyang malapit na siyang mahulog, at ang pag-uusap na ngayon ay naging isang panandaliang bagay sa kanyang isipan. Hinawakan ni Yefan ang kanyang noo, ang marka ng Barbarian God. Talaga ba itong iniwan ni Chio? Hindi kaya pinapunta ng matandang foodie si Ye Kyun para pumunta sa templo dahil kay Chio. Dalawang sungay, sa pag-iisip na palalimin pa, Yefan ang malamig na pawis sa noo ni Fan, at ang ilan ay hindi nang ahas na isipin ito. Inalis ni Yefan ang higanteng sungay na dala niya, at ngumiti ng mapait. Kung saan mahahanap ang natitira, si Chiyu, isang lalaking tulad ni Tai Chi, Tai Su, at Tai Shi, ay maaaring inilagay ang kanyang mga sungay nang walang pinipili. Umiling si Yefan, ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo at direktang lumipad patungo sa tirahan ng candlelight. Kahit na ano, tanungin muna natin itong tunay na inapo ni Julie. Hindi malayong tumakbo ang liwanag ng kandila. Kamakailan lamang, nakatira siya sa isang bahay na kawayan na itinayo ng kanyang sarili sa labas ng lungsod, na medyo self-cultivation. Pagkalapag ni Yefan, maaga niyang napagtanto na medyo masigla ang bahay. Ayos lang, halika, halika, 10 piraso ng sinaunang panahong bato bawat tao. Malakas at puno ng pagmamataas ang boses ni Xiao Waiso, munting asong babae, nawala lahat ng damit ko kahapon, at kailangan kitang habarin ngayon. Si Yefan ay sadyang nagtago ng kanyang hininga at tahimik na lumapit sa pinto. Nang makita ang mesa ng mahjong sa bahay, ang candlelight at Feng Qinglan ay naghuhukay ng mga bato na may depressed look sa kanilang mga mukha, si Xiao Waiso ay puno ng simoy ng tagsibol. Hindi napigil ang matawa ni Yefan, paano nagkasama ang tatlong babaeng ito. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Yefan ay ang presensya ng isang babae na matagal na niyang hindi nakikita. Kabanata 2560. Malapit na ba ang relasyon niyo? Dahil sa hitsura ni Yefan, halatang medyo natarante sina Feng Qinglan at Xiao Waiso, ngunit ang candlelight ay tuwang-tuwa. Ngunit ang natitirang babaeng naka-purple ay si AZ na umalis kasama si Yun Songhe. Nang makita si Yefan, agad na sumaludo si AZ na may bahid ng pagkamangha. Guru. Ang ilaw ng kandila ay masayang sumaludo, bakit malayang pumunta ang Panginoon sa aliping ito? Sinabi ni Yefan, may importanteng bagay, gusto kong tanungin ka ng personal, talagang maganda ang kaya mo, ginawa mo ang ganoong bagay. Kahit na si Qinglan ay handang makipaglaro sa iyo ng mahjong. Nahihiya si Xiao Waiso nang makita niya si Yefan, ngunit nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang magtanong, Lanlan, ano ang ginawa sa iyo ng candlelight? Namumula ang mukha ni Feng Qinglan at seryoso niyang itinanggi, wala iyon, huwag mo nang isipin iyon, isang bagay na matagal na ang nakalipas. Oh, si Xiao Waiso ay mukhang kaina hinala at nag-iisip. Ngumiti si Yefan, at hindi siya nang ahas na pag-usapan ang karanasan ng mga araw na iyon. Master, sa totoo lang, hindi naman naglalaro ang mga alipin, uminom lang sila sa City of Innocence. Nakilala ko sina Lanlan at Suso, at nakipag-chat sa kanila. Hindi ko ini-expect na maraming common topics, kaya nagpa-appointment ako para makipaglaro. Ang paglalaro ng mahjong, hindi ko alam kung ilang araw na lang ang natitira, kaya gusto ko lang magkaroon ng mas magandang oras, nakangiting sabi ni Candlelight. Marahan na tumawa si Yefan at tinawag ito ng napakabait. Mukhang marami na silang pinagsamahan ngayon. Gayunpaman, lubos na mauunawaan ni Yefan. Kung tutusin, mukhang palaging interesado ang Candlelight sa dalawang babaeng ito. Alam ng Diyos kung ano ang mga lihim na motibo niya. At ang dalawang babaeng ito, sa harap ng liwanag ng kandila, ay tinatayang wala silang kapangyarihang makipagtalo. Tumingin si Yefan kay Wu Naenze, kung gayon, paano ka, kailan ka dumating dito, kasama si Yun Songhe. Bumalik sa inyong kamahalan na Sword God, si Azi ay kasama ni Songhe at dinala ang iba pang merman, na gustong pumunta dito upang maghanap ng kanlungan, sabi ni Azi. Napabuntong hininga si Yefan, ang tribong merman, hindi ka ba makakahanap ng angkop na lugar para makapagpahinga at magpagaling? Oo, dahil sa relasyon ng masasamang espiritu at kaguluhan sa mundo, hindi na makakaligtas ang mga mermen sa silangang dagat. Ngunit ito ay nalutas na ngayon. Salamat sa masigasig na tulong ni Mrs. Su, tumira na ang mga mermen. AZ laughed road. Saglit na natigilan si Yefan, at pagkatapos lamang na magtanong ng mabuti ay napagtanto niya na si Yun Songhe ang gustong dalhin ang mga patung sa City of Innocence para kanlungan.
Matatagpuan na ang paligid ng City of Innocence ay sobrang tuyo, at hindi angkop para sa mga peteng na mabuhay, lalo na ang mga matatanda, mahina, may sakit at may kapansanan, kaya gusto kong humingi ng tulong kay Yefan at makahanap ng ligtas na tirahan. Ngunit muling naglilinang si Yefan. Walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Natatakot siyang abalahin si Yefan sa pamamagitan ng pagtawag para sa bagay na ito. Matapos pakinggan ni Su Qingzhou ang bagay na ito, direktang inayos niya ang mga mermen na pumunta sa lugar ng dagat sa kabila ng Heavenly Paradise. Lumapit ang Divine Sword Sect at tinulungan ang mga peteng na makahanap ng lokal na dalampasigan para mabuhay silang muli nang hindi binubuli ng mga lokal na monghe. Oo, hindi sinabi sa akin ng asawa ko, ngumiti si Yefan at umiling. Kung tutuusin, ang mundo ay nasa kaguluhan, si Mrs. Su ay dapat na abala sa maraming bagay. Hindi na niya sasabihin sa iyo ang tungkol sa walang kwentang bagay na ito. Tumango si Yefan at kailangang bumantong hininga, pagkatapos na mabawi ni Su Qingzhou ang kanyang memorya, marami talaga siyang dapat gawin. Ang mga bagay ay hindi mahalaga sa lahat. Sa kanyang grupo ng mga pinagkakatiwalaan, sa katunayan, tanging sina Su Qingzhou at Chu Yunyao lamang ang may kakayahang magsilbi bilang mga butler sa likuran. Ang mga babaeng tulad ni Ning Zimo, Feng Yaying, at Nayan Rujiao, bagamat mayroon din silang kakayahan na pamahalaan, walang lakas ng loob at kakayahang gumawa ng desisyon sa mga kritikal na sandali, at wala ring nakakakumbinsi na kagandahan ng personalidad. Ngunit si Chu Yunyao ay nahuhumaling sa pagsasaliksik, kaya ang pasanin ay ganap na nakasalalay kay Su Qingzhou. Para kay Yefan, sina Su Qingzhou at Chu Yunyao ang pinakakailangang magkasintahan. Dahil kung wala sila, isa lang siyang eskrimedor, walang prestihiyo at kapangyarihan ngayon, at hindi siya maaaring maging isang tunay na Diyos ng espada. Oo, hindi ko alam kung gaano karami ang ginagawa niya araw-araw. Napangiti si Yefan na medyo nahihiya, at nagtanong, kung gayon, bakit hindi ka manatili dito para maglaro ng mahjong sa halip na Dongshan Feudi? Ang iyong asawa at asawa ay napaka mapagmahal. Handa ba siyang iwan ka mag-isa? Nakipag-away ba siya kay Yun Songhe? Namula si Z, at medyo masaya ang kanyang mga mata, hindi, kami ni Sister Zhuguang ay mula sa Julie clan, kaya matagal na kaming magkakilala. Sa pagkakataong ito, ngayon lang kami nagkita muli, at dito kami nakatira. Bilang karagdagan, ang mga peteng ay lubos na nagpapasalamat kay Jian. Lahat ng ginawa ng Panginoon ng Diyos para sa kanila, gumawa siya ng isang espesyal na regalo, at hiniling sa akin na iwanan ito at ibigay ito sa iyo gamit ang aking sariling mga kamay. Gaya ng sinabi ni AZ, naglabas siya ng isang kahon ng itim na bato, at pagkatapos buksan ito, may mislan na asul gintong malambot na baluti sa loob. Ito ay kumunot ang noo ni Yefan, naramdaman niyang ang malambot na baluti na ito ay may aura ng isang merman at isang dragon. Ito ang Dragon Soft Armor, isang kayamanan ng pamilya ng merman. Nabalitaan ng unang elder na natalo ka sa Xuanlong Emperor noong nakaraan, kaya sana ay matulungan ka ng kayamanan na ito, sabi ni AZ. Sinabi ni Zhuguang mula sa gilid, Guru, ang hilaw na materyales ng Mercurial Soft Armor na ito ay pambihira. Ito ay isang merman na nakakuha ng langit at nabuhay ng higit sa 1,000 taon. Hinubad niya ang pinakamatigas na piraso ng mersenaryong kaliskis sa kanyang katawan. Sa labanan ng Sea Dragon, alisin ang pinakamahirap na kaliskis ng dragon, at gamitin ang mga kasanayan sa pagpanday sa antas ng palasyo ni Zurong upang lumikha ng napakahusay na espiritual na tool. Ito ay hindi lamang may katatagan ng mga kaliskis ng dragon, ngunit mayroon din itong espiritual na mga katangian ng pagtatanggol ng isang merman. Ang kayamanan na nakolekta sa loob ng mga dekada at ipinasamula noong sinaunang panahon ay nag-iisa sa mundo. Hindi mapigilan ni Yefan na matigilan, bagamat alam niyang hindi pangkaraniwan ang bagay na ito, hindi niya inaasahan na magiging makabuluhan ito sa mga sirena. Sa isang kahulugan, ang merman ay inipit ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya, isang dayuhan. Narinig ko ang balita mula kay Dasheng na ang Chaos Void ay nagsimulang lamunin ang Demon God Kingdom. Ayon sa pagunlad na ito, pagkatapos ng 3 buwan, tiyak na lalamunan ang dagat ng Dongtian Paradise. Ang isang lahi na tulad ng merman na kailangang umasa sa dagat upang mabuhay ay tiyak na mabubur sa pinakamaagang panahon, nagsisisi si Xiao Waiso. May halong damdamin si Yefan sa kanyang puso. Sa pagtingin sa malambot na baluti na ito, ang imahe ng Zhang merman ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga simple at simpleng ngiti. Para sa kanya, ang mga mermen ay grupo lamang ng mga dumadaan na nakasalubong nila kapag nagkataon. Gayunpaman, sa mga mermen, siya ay isang kaibigan na karapat-dapat sa lahat, at ang tanging nakaligtas. Pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng regalo ay hindi na lamang upang pasayahin. Ang bawat sukat nito ay isang maapoy na katapatan. Biglang naalala ni Yefan na si Soy Huang, na sibilisado sa nakaraan, at hindi dapat gustong mamuhay sa gayong mga damdamin. Pipiliin niyang isakripisyo ang kanyang sarili, ngunit protektahan din ang kanyang angkan hanggat maaari. May mga bagay na mas mahalaga kaysa buhay. Huminga ng malalim si Yefan at nagsabi, itong malambot na baluti, ibalik mo ito sa unang elder, at sundin ang sabi niya, nakuha ko ang puso ko, at lubos akong nagpapasalamat sa mga mermen.
Gagawin ko ang lahat para matulungan silang mabuhay. Ngunit ang malambot na baluti na ito ay walang kabuluhan sa harap ni Ye Xuanguang, iniingatan lamang nila ito bilang isang alaala sa kanilang mga ninuno. Bilang karagdagan, sabihin kay Yun Songhe na kung kailangan mo ng anuman, mangyaring makipag-ugnayan ng direkta sa Divine Sword Sect, at huwag itong ipakita sa labas. Kailan? Narinig ito ni Azzy, nag-alinlangan siya, ngunit tumanggo lamang siya, salamat, kamahalan na Diyos na espada, ipaparating ko ito ng totoo. Ilang lap, sabi ng Candlelight. Direktang sinampal ni Ye Fan ang babae, at sa isang malutong na sampal, pinatumba ang babae sa lupa at nagmura, asawa. Mga mapaglarong bagay. May negosyo akong hanapin ka. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.